Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, Town Hall 13 Best Attack Strategies naman tayo. Kung ikaw ay Town Hall 18 na or higher Town Hall level ka na, wala ka ng Town Hall 13, pwede mo na skip tong video na to. Ito ay para sa mga bagong Clash of Clans players, para sa mga bagong Town Hall 13 or mga returning players na Town Hall 13. Ito yung guide at mga konting tips para makatulong sa kanila. So ayan, proceed tayo. Okay, first attack strategy. Dito tayo sa walang kamatayang Hydra Clone, guys. So, as of now, sobrang dami pa rin gumagamit nito sa low town hall. Kasi sobrang effective naman kasi talaga eh. Sobrang dali niya gamitin, sobrang taas ng chance maka 3 star. So, less effort. Di mo na kailangan maghirap pang mag-isip ng kung ano-ano. Spam mo lang to and then 3 star na yon. Pagdating sa heroes and equipments, ayan, kung anong meron kayo, yun yung gamitin nyo. Kung gusto nyo gamitin si Minion Prince dito, walang problema, gamitin nyo. Kung BK lang ang meron kayo, gamitin nyo. Pero maganda may Giant Arrow kayo kay Queen. So yung kapartner ng Giant Arrow kayo na bahala kung may action figure kayo or magic mirror or healer puppet, gamitin nyo. Ngayon sa Warden ability naman, like, sa Warden equipments naman dito, meron tayong Rage Gem and Healing Tomb. Kung gusto nyo ng Eternal Tomb and Healing Tomb, okay lang. Eternal Tomb, Rage Gem, Eternal Tomb, Healing, okay lang yan. Ako gagamitin ko dito Rage Gem saka Healing Tomb kasi makunat yung dragons dito sa Town Hall 13. Pero anyways, dito sa may RC naman, gamit ko dito ay Rocket Spear and Seeking Shield. Pwede kayong gumamit ng Electro Boots and Rocket Spear pero gagamitin ko dito Seeking Shield and Rocket Spear kasi gagamitin ko siya sa back end. Okay, start na tayo. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo, guys. Again, ang pinaka-importanting tip ko lang dito sa inyo ay yung battle blimp nyo. Dapat ang laman nito ay Super Yeti lang talaga. Huwag kayong maglalagay ng ibang kasama ng Super Yeti para hindi nyo maklone. Para yung mga electromates lang talaga ang makuklone nyo dito. So, yung mechanics nito, gagamitin nyo lang yung Queen sa isang corner or let's say dito natin i-drop sa taas. Gamitin natin yung Giant Arrow. And then si King, sama na rin natin dyan. Magkasama sila pang tank para kay Queen. And then sa kabilang corner naman, gamit kayo ng Baby Dragon or kahit isang Dragon or Electro Dragon pang counter funnel lang para makapag-form ng pating para sa inyong mga dragons. And then yan, pag nakapag-form na kayo, drop kayo ng Balloon, Dragons, drop nyo na dito lahat guys. Balloons, Dragon Riders, Warden. And then hihintayin nyo na lang to. Iba-battle blimp nyo yung Town Hall guys. Ayan, sabihin nyo yung battle blimp dyan. Minsan hindi aabot yung battle blimp sa Town Hall pero walang problema, papagapangin nyo na lang yung clone spell. Huwag kayong magko-clone spell ng ano guys. Ayan, limbawa hindi aabot yung battle blimp. Okay, clone nyo ng pagapang. Ayan, papunta sa Town Hall guys. Huwag nyo i-clone ng sa isang pwesto lang. So, kita nyo nabasag natin yung Town Hall kasi medyo pinagapang natin yung pag-drop ng clone spells. Pag dun sa pinagbagsakan ng battle blimp nyo lang mismo, kinlone yon, hindi gagapang yung electromites dun. So, as much as possible, kalahati ng radius ng clone spell dun nyo i-drop. And then si RC dito, matic pang clear ng back end. Ayan, gamitin yung Rocket Spear Seeking Shield niya pang tulong sa mga remaining defenses sa likod. So ito, napakadali. Hindi nyo na kailangan mag-effort ng matindi. Spam-spam lang at 3 star na. Okay, next attack strategy. Air troops pa rin, Electro Dragons naman. So ito, Mass Electro Dragons with Mass Rage Spell. So may Battle Blimp tayo, laman ay Normal Yetis. So iba-Battle Blimp nyo lang yung Town Hall mismo para makuha yung extra star. Tapos sa equipments dito, gamamit ako ng Eternal Tomb kay Warden. Pwede nyo gamitin yung Rage Gem katulad nung kanina. Pero ako ang gusto ko dito Eternal Tomb para medyo masustain talaga yung Electro Dragons natin. Okay, pakita ko sa inyo. For example, ito yung base na atakihin natin gamit yung Electro Dragons. Ganun lang din, magpo-form lang kayo ng pating both sides or sa corners para mag-set ng funnel para sa inyong Electro Dragons. Mas malakas kasi ito pag sama-sama guys. Pag hiwa-hiwalay sila, mahirap, mahina. So ayun. Ang plano ko dito ko na lang i-drop si King and Queen sa may kanan para makuha natin tong Eagle Artillery part. Kung pupunta sila dyan, eventually, then dito tayo mag-Electro Dragons. So, drop muna tayo dito ng Baby Dragon. Drop natin si Queen dito para mag-Giant Arrow sa Air Defense and Sweeper. Ayan, successful tayo doon. And then si King, drop natin dito. Kailangan pumasok siya dyan sa loob eh. Tanggalin natin tong baby. Ay, may Tesla Farm! Try mo. Pero sige, okay lang yan. Gagamitin na lang natin agad yung Earthquake Boots niya dito. Ayan, gamitin na natin para ma-open up yung walls. Okay, masesecure na natin yan. And then drop nyo na dito yung Balloons and Mass Electro Dragons nyo with Warden. Pwede nyo i-rage spell agad yan dito sa may sa entrance. Hold nyo lang. Sama-sama lang sila. Maganda kasi pag sama-sama talaga to guys. Malakas talaga sila. So yung free spell, gagamitin nyo lang pag kailangan. Pag may nakaka-receive ng heavy damages yung mga Electro Dragons nyo. Yung King and Queen natin dito matitegi na, okay lang yan. Walang problema dyan.
Yung Battle Blimp nga, hindi ko na nagamit dito. Nakalimutan ko na yung Battle Blimp, pero sige, pwede natin gamitin dito sa may likod. Aabot naman yan dyan. I-rage spell natin yung Electro Dragons dito. Freeze natin yung Town Hall. I-rage natin yung mga Yetis dyan. Ano to? Okay, sige, sige. May RC pa tayo dito na gagamitin natin mamaya sa back end. Medyo lumiko pa yung mga E-Drugs natin. Si Warden nandito sa may sulok eh. Oh. Eto, matetegi na to mga nandito. Pero wala namang problema yan. Pupunta rin yung Electro Dragons dito natin mamaya. Ayan oh. Saka mahaba pa yung oras natin. Isa to sa strat na, although mabagal yung movement speed ng Electro Dragons, mabilis naman siyang maka-takedown ng mga defenses and buildings. So si RC pwede nyo nang gamitin dito sa back end. Gamitin nyo na yung Rocket Spear Seeking Shield niya. And then yung mga remaining spells dito, pang susupport nyo na lang sa Electro Dragons or sa RC. Okay. Poisonin natin tong Defending Queen. Tapos i-rage natin dito yung Electro Dragons. Freeze natin tong Air Defense Cutters at saka Defending Queen. So ayan, ganun lang kadali. Ang pinaka-importante lang dito, alam nyo kung paano gamitin ng tama yung spells, yung timing ng spells, and then yung pag-form nga ng funnel and patting ng inyong Electro Dragons. Pwede kayong gumamit ng Siege Barracks, pwede kayong gumamit ng Flame Flinger, so kayo nang bahala sa Siege Machine. Kung anong gusto nyong gamitin doon, kung Flame Flinger or Siege Barracks or Battle Blimp, depende sa base layout. Okay, proceed tayo sa next attack. Lipat naman tayo sa ground attack. Ito, sobrang luma na nitong strat na to guys. Pero effective pa rin to, especially sa Town Hall 13. Town Hall 12, effective din to pababa. Mass Yetis with Mass Super Archers. Yeti Super Arch ang tawag dito with skeleton spells pang distract. So, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo. Actually, effective tong strat na to madalas sa mga box type na base Pero pag mga ganitong base layout, sakto lang. Kailangan nyo ng proper timing ng spells and proper funnel dito. So, madali lang to. Mag-drop lang kayo. Kunyari, dito kayo mag-e-entry sa may right side. Mag-drop lang kayo ng isang Yeti sa sulok. And then, dalawang Super Arch. Yeti din dito. Dalawang Super Arch. And then, the rest ay magkakasama na dito, guys. Pahilera. Ayan, drop nyo lang. And then, sa likod nyan, yung mga Super Archers nyo. Drop kayo ng mga skeleton spells sa front. And then, kahit magkakasama na yung mga heroes nyo dito. Ayan, isang lapagan na lang yan, guys. Legit. Distract nyo na lang dito yung mga defenses. Pwede kayong gumamit ng quick spell para mabasag agad yung mga walls dito or kung ano man. Drop nyo na rin yung skeleton spell dito pang distract. And then gamitin yung free spell pag, ayan, halimbawa tinutukan. Okay, umalis naman. Gamitin na yung ability ng king dito. Okay, goods pa tayo. Yung ability ni Warden, gamitin nyo na rin. So parang spam lang to guys. Ang purpose ng mga skeleton spells pang distract lang sa mga defenses. So si Queen, ayan, may access na sa Town Hall. Si King humiwalay, nagwo-walling boss. Pero ayun nga, napakadali lang nito. Halera nyo lang yung mga Yetis, i-funnel nyo lang yung kumbaga parang sabay-sabay yung flow nila. Wala silang proper patting, sabay-sabay silang aabante sa base dito. And then susuportahan nyo na lang ng mga spells to and abilities. So ayan, kita nyo dito, ang dami pa nating spell support. May rage, may free spell, poison, may mga abilities pa tayo ng heroes. Ayan, kung gusto nyo mag-spam ng ground attacks, eto, testingin nyo. Yeti Arch. Yeti Super Arch pala. So, ayun. Proceed tayo sa ating next attack. Okay, next attack strategy tayo. Meron tayo ditong Queen Charge Hybrid na tinatawag. So, Queen Charge with Hog Riders and Miners. So, iba sa inyo, baka alam na to, lalo yung mga returning players. Pero para sa mga bagong Town Hall 13 pa lang or bagong player ng Clash of Clans, ito, lumang strategy to na hanggang ngayon ay effective pa rin. Pagdating sa equipments ng heroes dito, much better kung meron kayong Frozen Arrow kay Queen. And yung kapartner niyan, pwedeng Invivial lang kung ano meron kayo, Healer Puppet or Magic Mirror. Kayong bahala kung ano meron kayong equipment. Pero kung wala kayong Frozen Arrow, diba, meron lang kayong Giant Arrow and mga ibang equipments tingin, wala rin problema. Gamitin nyo kung anong meron kayo. Pero mas preferred ko lang talaga gamitin ang Frozen Arrow kasi nakakapag-slow siya since Queen Charge tayo. So sa King yan, Earthquake Boot, Spiky Ball, kay Warden, Healing Tomb, and Eternal Tomb. Kung Life Gem ang meron kayo, mataas yung level nun, Life Gem gamitin nyo. Kay RC, Electro Boots, and Rocket Spear. Kung wala pa kayong Rocket Spear, Electro Boot, Seeking Shield, walang problema, okay lang yon. Sa CC Troops naman dito, Hog Riders din yung laman ng ating Siege Barracks. So Siege Barracks ang gamit natin. Sa spells, meron tayong 3 Rage and 2 heal spell. Yung heal spell ay gagamitin natin dun sa Hog Riders and Miners. So tara, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na gusto nyong atakihin gamit tong strat na to. Saan ba kayo mag-i-start ng Queen Walk?
or Queen Charge. Ang mabibigay kong tip sa inyo kung nasan malapit yung Clan Castle. Kasi possible ma-disaster kayo ng laman niyan eh. Yung Hog Riders and Miners nyo, baka ma-disaster. So, as much as possible, kung saan malapit yung Clan Castle, saan nyo mapupul yung CC troops. So, pag ganito, wala naman laman yung... Okay lang yan, sige, pakita ko na lang din. Drop natin si Queen dyan sa taas. Drop tayo ng Coco Balloon and then healers. Hintayin natin kung saan pupunta si Queen, kung kakanan ba or kakaliwa. Huwag agad kayong gagamit ng Super Wall Breaker, guys. Kasi hindi nyo pa mapepredict yung pupuntahan ng Queen dyan unless planado nyo na talaga yung mga next move ni Queen dito. Pero ako dito, hihintayin ko muna kung saan siya pupunta. Kung kakaliwa or kakanan. So mukhang bababa siya dito. So that's the time na magka-counter funnel kayo. Gumamit kayo ng Baby Dragon and then saka kayo gumamit ng Wall Breaker or Super Wall Breaker. Pag sigurado na kayo, medyo sigurado na kayo sa pupuntahan ng Queen. Another Coco Balloon. So halimbawa, ayan, lalabas na yung Clan Castle troops dyan. Edi poisonin nyo lang. So pagka ganyan, alalayan nyo na lang si Queen. Gamitan nyo ng Rage Spell pag nakaka-receive siya. Huwag nyo gagamitan basta-basta ng Rage Spell, guys ha. Ang Rage Spell dito sa Queen Charge na strat, pag nakaka-receive na ng heavy damages yung Queen nyo, saka lang kayo mag-i-invest ng free spell. Pero pag ganyan, di pa siya nakaka-receive ng heavy damage, huwag kayong gumamit ng rage spell sa kanya. Hindi advisable. Kasi hindi pa naman siya low eh. Ito, pwede na tayo mag-rage spell dito kasi binabanatan siya ng single IT. Abot pa yung healers natin ng... Boss! Ubusin ata nung healers natin nung air defense. Na-traffic pa yung... Okay lang. Wala pa rin problema yan kahit mamatay yung healers nyo. Bakit? Nakapag-form kayo ng magandang funnel. Si Queen sa baba, so ang gagawin nyo dito kayo mag-Hog Riders and Miners. Gawin natin dito si King. Drop tayo ng Wizard muna dito and then si King drop natin dyan. Kasama ng Siege Barracks. Okay, bababa si King dito. Butas tayo ng Wall Breaker dito. And then yung ating Mass Hog Riders with Super Miners dito na magkakasama. Tama nyo na rin si RC dyan, guys. So, alalayan nyo lang ng heal spell to. Ayan, especially nandito sa may scatter shot area. Si Queen, buhay pa dito. May natira pang isang healer sa kanya. Pero kung may healer puppet kayo dyan, edi mas maganda, di ba? May sustain pa ulit yung Queen nyo. Pero eto, magkakasama ni Hog Riders and Miners natin. Gamitin na natin yung Eternal Tomb dito. I-rage na rin natin yan kasi hindi naman natin kailangan kay Queen. So, heal natin dito sa may Town Hall part. Rage nyo na rin dyan. Actually, hindi ko na nga kailangan yung mga ibang spells dito eh. Sobrang dami pa ng Hog Riders and Miners dito. So, ayan, kung gusto nyo mag-practice ng ganitong Queen Charge, pwede nyo gamitin to. Queen Charge Hybrid Queen Charge Hybrid ang tawag dito. Or Queen Charge Hog Rider Miners. Pwede nyo rin gawin yung Twin Hogs, guys. Parehas lang ng approach, same mechanics. Kung halimbawa, tanggalin nyo yung Miners dito, ang gawin nyo Hog Riders lang and Super Hog Rider magkasama. Parehas lang, same approach lang yon. So, ayan, good luck. Okay, another Queen Charge attack strategy. So, kanina, Queen Charge Hog Rider and Miners. Ito naman, Queen Charge Lava Loons. So, kung gusto nyo mag-practice nitong Queen Charge Lava Loons, ito, mag-start kayo. Actually, maganda nga practice nito sa Town Hall 11, Town Hall 12, and Town Hall 13. Kung gusto nyo mag-start matuto talaga ng Queen Charge. So, ayan. Pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo. Island base, lumang layout to. Pero bibigyan ko kayo ng idea. Nasa gitna yung Town Hall. Saan kayo una magdadrop ng Queen Charge dito? Again, sabi ko kanina sa Queen Charge Hybrid, kung saan malapit yung Clan Castle para ma-pull nyo agad yung CC troops or yung mga defending heroes like Queen or kung ano man. Pero, as much as possible, para sa akin, kung saan malapit yung CC. Pero ito, walang laman. Pero, pakita ko na lang din sa inyo. Drop natin si Queen dyan. Tapos, Flame Flinger gamit ko dito. Hanap tayo ng value. Halimbawa, dito sa may right side. Ayan. Makukuha nyo yung value dyan. Again, wag kayo agad gagamit ng Super Wall Breaker, guys. Medyo hintayin nyo ng ilang segundo kung kakanan or kakaliwa yung Queen or tataas, bababa. Be patient. So dito, pagdating dito, mukhang sigurado na akong pupunta siya sa kaliwa. Pag ganyan, i-counter funnel nyo na dito, drop nyo yung King, another Wall Breaker. Si King naman ang bahala sa may kabilang compartment dyan. Si Queen, papasok yan dito sa may Eagle Artillery. So yan, lalabas na yung CC troops dito kung meron man sana. Pero wala, poisonin nyo lang. And then align. Oh, yung ganda ng Coco Balloon natin, oh. Ganda ng Coco Balloon doon, guys. So, yung King, tinutukan ng single IT. Freeze muna natin. Kasama yung MP. Drop tayo ng isang Headhunters. And then, Headhunter. Headhunters ka dyan. Mukhang matetegi na si King doon. Pero okay lang. Hayaan na natin siya. Maganda naman yung nakuha niyang value. Although, hindi niya nakuha yung single IT. Walang problema. Hintayin natin si Queen dito. Kung saan pupunta, Baby Dragon. Gamit pa tayo ng isa pang Wall Breaker dito. Reach na nga natin para bumilis. Medyo matagal. 1 minute and 54 seconds.
Alalayan natin, gamitin natin si RC dito. Pwede ko nang i-rocket spear to guys eh. So yung queen charge natin, papunta lang dito sa gitna. Inbi muna natin. Drop tayo ng headhunter. Goods pa naman si RC dito. Okay. Rage ko ulit yung queen. Yung RC natin, makukuha niya ba yung single IT? Oo, makukuha niya yan. So nakita niyo yung value ng heroes natin. Lahat sila may kanya-kanyang kailangan gawin. So ayan, may access na tayo sa town hall dito. Malalim na yung queen charge natin. Madami pa tayong spell support. So ang mangyayari dito, yung ating lava loons ay pang clean ups na lang sa dulo. Dito sa upper part, yung natitirang part ng base niya. Diyan na lang natin gagamitin yung lava loons. Drop niyo yung lava hound. And then balloons. Si Warden. And then sa likod nun ay mga minions pang clear. Pwede na kayo mag-haste spell dito para mabilis. So ayan. Kung gusto nyo matuto nitong lava loons na strat, sobrang effective nito lalo sa mga low town hall pa. Aralin nyo lang yung tamang pag-control sa mga heroes nyo and yung proper timing ng mga spells. Ayan. Again, isa sa importante dito, huwag kayo agad gagamit ng rage spell kay Queen kung hindi pa naman siya nakaka-receive ng heavy damages. As much as possible, i-preserve nyo yung rage spell para masustain yung Queen. Ang purpose ng rage spell dito para makapag-sustain yung Queen, ma-rage yung healers. Huwag nyo i-rage yung Queen lang guys. Kailangan pag nag-rage spell kayo, kasama yung healers. Yun yung purpose nun. Makapag-heal sa Queen para hindi siya mategi. So ayan, proceed tayo sa next attack. Okay, next attack, another queen charge pa rin. So dito kasi sa Town Hall 13 guys, marami kayong pwedeng paggamitan ng queen charge eh. Yung queen charge kasi sobrang effective sa low Town Hall. So dito meron tayong queen charge Dragon Riders naman. So since Town Hall 13 na kayo, meron na kayong access sa Dragon Rider, pwede nyong gamitin to, queen charge Dragon Rider. So ganun lang din ang mechanics nito katulad sa queen charge Lava Loons. Basta ang pinaka-priority or pinaka-recommended na area pag napagdadrapan nyo ng queen nyo ay yung part na mapupul nyo agad yung CC troops from Clan Castle. Tapos, si King ay pang counter funnel or pang clear ng katabing compartment ni Queen. Pang tutulong niya pang counter funneling. And then yung RC dito, pwede nyo rin pang support kay Queen if ever kailangan. May gusto kayong papuntahin na area si Queen, pwede nyo gamitin yung RC or pwede nyo isama yung RC kasama ng Dragon Riders and Warden nyo dito. So, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, itong base na to. So again, anong unang target natin? Priority natin, Clan Castle. So hanapin nyo yung Clan Castle. Nandito, wala na naman laman. Wala namang problema yan. Hanap lang muna kayo ulit ng value ng Flame Flinger dito. Pag wala talagang value yung Flame Flinger, pwede kayong gumamit ng Stone Slammer or Battle Blimp kung may gusto kayong basagin na kung ano mang defenses. Pero yan, dito sa kanan, pwede natin drop yung Flinger dyan. Drop tayo ng isang Archer, baka may Tesla. Wala, okay, safe na siya dyan. And then sa opposite side ulit si Queen dito. Drop tayo ng Coco Balloon and then healers. Tulungan natin. Hindi, okay na yan. Kahit nga wala na tayong headhunter dito kasi nga naka-frozen arrow tayo. So yun yung kagandahan pag naka-frozen arrow sa queen charge. So ang delikado lang dito na part ay etong single IT. Pag nandito na tayo sa part na to, pag abot na tayo ng radius ng single IT. So susuportahan na lang natin ang spell si Queen dito. Parang kailangan ko siyang i-rage dito. Hindi, goods pa siya. Isang HH lang. Okay yan, hihintayin nyo lang. Be patient. Huwag kayo agad gagamit ng Super Wall Breaker kasi hindi pa naman kayo sigurado kung bababa or tataas si Queen. Hintayin nyo. Be patient. I-rage spell nyo kung kinakailangan. Sige, rage spell na natin dito. Para medyo bumilis lang siya ng konti kasi baka maubos naman yung oras natin. Kakahintay, diba? So, tignan natin kung saan siya pupunta. Sa baba or sa taas. Wait lang natin. Be patient. Tingin ko sa taas. Sa taas siya pupunta dito, magdadrop na ako ng skeleton spell pang distract and then wall breaker. Uy, sumabog yung wall breaker, boss. Okay lang, sige. Tapos si King pang counter funnel din. Drop ko na si King dito. Bugbugang kayo niyan. Uy, binabanatan yung healer natin. Si Raulong ano to. Si Raulong X-bow to ah. Okay, nag-lock kay Queen. May invi pa naman tayo dito. Gamitin natin yung invi. Page na natin siya para medyo bumilis. Baby dragon dito. Another wall breaker para magkaroon tayo ng access sa may town hall. Late na at... Hala, tinamaan ng spring trap! Di natin nabasag yung wall. Siya pa naman ang kukuha ng town hall. Pero sige, okay lang yan. Alam ko na, problem solved. Oh, diba? Problem solved. May earthquake boot spiky ball. Rage ulit natin yung Queen. And then, ayan. Meron ng value yung King and Queen natin. And then yung Flame Flinger. Hanapan nyo na lang ng pating kung saan pupunta yung mga Dragon Riders nyo. Dito sa baba, pwede na to. Drop nyo yung Coco Balloons. And then yung Dragon Riders with Warden. Sama nyo si RC dyan kung gusto nyo. Walang problema. So yung mga clean up troops nyo, gamitin nyo na dito kung kailangan. Gamitin natin ability ng Queen.
Gamitin natin yung Eternal Tomb ni Warden. And ayun na. Sak na to guys. Actually, dito sa Queen Charge na strat, kahit anong troops pwede nyo isama. Queen Charge Dragons, Queen Charge Yetis, diba? Queen Charge, ano pa ba mga pwede? Kahit anong troops actually. So, magandang aralin nyo agad ng Queen Charge dito sa Town Hall 13. Marami kayong pwedeng gamitin na troops composition and mga iba't ibang troops nga nakasama nitong Queen Charge na strat. Okay, proceed tayo next attack. Next attack strategy, meron naman tayo ditong Blizzard Lava Loons. Ito, isa sa hindi pinakamadali, pinakamataas ang chance na maka 3 star talaga. Guys, kahit anong klase ng layout, basta makabisado nyo to. Actually, medyo mahirap tong pagpraktisan. Pero yun nga, kung gusto nyo medyo ma-challenge kayo, medyo tinatamad kayo mag-queen charge or ayaw nyo mag-spam ng troops, eto, medyo challenging tong troops composition na to. Kasi yun nga, kailangan nyo dito ng tamang area kung saan nyo idadrop yung Battle Blimp with Super Wizard. So, mabibigay ko na tip sa inyo dito, wag nyo i-drop dun sa part na may mga open spaces kasi baka may mga traps doon. So, para lang safe. Pero nagkaroon naman ng buff ang Super Wizard recently. So, medyo tumaas yung hit points niya. Pero it doesn't mean na hindi siya mamamatay sa mga traps or sa mga giant bombs. Better safe than sorry. Iwasan nyo pa rin yung mga open spaces na pagdadrapan ng Battle Blimp. So, tara, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung atakihin yung base. Ang una yung titignan dito ay yung air defense. Hanapin nyo, tap nyo yung air defense dito, and then hanapin nyo kung saan kayo magdadrop ng lava hound. As much as possible wag masyado mapeperwisyon ng air sweeper. And then sa likod ng lava hound, idadrop nyo dun si Battle Blimp kasunod ng lava hound. Tapos ingatan nyo yung blizzard, yung super wizard nyo. I-inbin nyo agad yung Battle Blimp. So tara, atakihin na natin to. Ako naisip ko dito sa may town hall part. Or dito sa baba. Eto. Dito ako magdadrop ng Lava Hound and then Battle Blimp dito. And then eto yung wawasak. Ay, wala pala akong access sa Town Hall. Hindi abot. Sa kabila na lang tayo. Dito tayo sa kabila. Sa kabila na lang. Okay. Hindi natin abot yung Town Hall eh. Dito kasi sa kaliwa, abot natin yung Town Hall part dyan. So, ayan. Lava Hound, magtatank para sa air defense or ibang defenses. And then, ready nyo lang i-invi nyo pag yung Battle Blimp ay malapit na sa Town Hall. Ayan, invi nyo na. Ipaputokin nyo na yung Battle Blimp nyo, Rage Spell nyo, and then another invi. Ingatan nyo yung invi dito guys kasi split second lang, mag 1 second lang na visible to or at least 1.5 seconds mamamatay yung mga super wizards nyo. So as much as possible, agapan nyo yung invi. So ayan, maganda yung value nakuha natin dito. Nakuha ba natin single IT? Nakuha pa natin. So after nyan, mag-drop muna kayo dito ng Ice Golem. Pwede na dito, papasukin nila yung compartment. Ice Golem, si King and Queen kahit magkasama, walang problema. Okay lang niya. Gamitin natin dito yung Baby Dragon pang funnel. Suportahan natin to ng Headhunter kung kailangan. And then hintayin nyo lang maglakad-lakad or mag-clear ng mga defenses tong King and Queen nyo. Tignan nyo kung saan sila pupunta, kung taas, baba, kaliwa, para makapag-form ng pathing para sa lava loons nyo. Yung RC pwede nyo rin pang support dito sa kanila kung kailangan or gusto nyo isama yung RC sa lava loons nyo, walang problema. Since dito sila pumunta sa baba, so sila na bahala mag-clear dyan. Si King and Queen, may abilities pa sila. Dito tayo sa taas mag-start ng ating lava loons. Pero bago yon, drop muna natin dito si RC. Kunin niya muna tong isang air defense. Tapos dito tayo magla-lava hound sa second air defense sa bandang baba. So ayan, nakuha na niya yung air defense dito. Drop na natin yung lava hound. And then supportahan na natin ang mga balloons. Si Warden sa likod. Eto, pag gusto nyo ma-challenge siya sa attack strategy guys, pwede nyo pag-practicean to. Pag nagsasawa na kayo mag-spam-spam, gusto nyo na medyo may thrill. Medyo mahirap lang talaga to sa umpisa, pero pag natutunan nyo, kung gusto nyo magyabang sa mga ka-clanmates nyo or kung kanino man sa clan leader nyo, eto na yung strat na yon guys. So, Lava Hound dito sa may back end and then balloons ulit. Huwag nyong idadrop lahat ng balloons nyo dito guys ha. Sa unang set ng Lava Hound, ng lava loons nyo, huwag nyo idadrop agad yung balloons lahat. May mga piraso yan na kailangan yung i-drop pa unti-unti. Huwag niyong spam lahat. As much as possible, medyo tipid-tipirin nyo ng konti. Kung di naman kailangan ng maraming balloons dito sa part na to, di mga tigta-tatlo lang or tiga-4 na piraso per defense. And then, i-reserve nyo yung ibang balloons sa back end. Kita nyo guys, sobrang dami pa nating spells dito na naiwan. Eto medyo high mechanics strat to. Pero yun nga, pag natutunan nyo, pag gusto nyo ma-challenge, pwede nyo pag-aralan to. Okay, next attack strategy guys. Ito ay tinatawag na Bleacher Hydra. So, ayan. Kanina, yung blimp natin, ang laman nun ay Super Wizard. Ito naman ay Super Archers ngayon. So, same mechanics lang sila sa pagdadrop ng Battle Blimp or yung laman ng Battle Blimp. Hanapin nyo muna yung air defense.
and then dun yung i-drop yung Lava Hound, and then sa likod ng Lava Hound yung Battle Blimp, and then alalayan nyo agad, maglagay agad kayo ng Envy bago bumagsak yung Blimp, or Envy agad, tapos saka nyo ipop yung Battle Blimp para bumagsak siya dun sa mismong Envy. And then wait nyo magbasag ng wall yung Super Wall Breaker dito, and then saka kayo mag-double clone and another Envy ulit. So ang pattern nito ay Lava Hound, Battle Blimp, and then kung saan kayo maglalapag, halimbawa, Envy agad. After ng Envy, double clone, after ng Envy, hintay muna kayo ng mga kahit 1 to 2 seconds. After nun, saka kayo mag-Envy ulit para safe, tapos saka kayo mag-double clone spell, and then saka nyo i-rage spell, and then yun, puro Envy na yun. Pero kung kabisado nyo na yung timing, gagawin nyo Envy sa Battle Blimp. Pagbagsak ng Battle Blimp, Envy, or Envy muna bago putokin yung Battle Blimp, and then double clone spell agad, and then Envy ulit, and then rage spell, and then yun na, Envy. And then pag nakapag-form na ng pating yon, dun yun na i-drop yung mga dragons nyo dito. Pakita ko na lang. Okay, for example, ito yung base layout na atakihin natin ng Bleacher Hydra. Hanapin yung air defense, guys. O, ayan. Pag ganyan, saan ba malapit yung Town Hall? Mas maganda kung makukuha nyo ng Super Archer. Makukuha nyo sa Super Archers yung Town Hall. So, ito yung tititigan nyo, yung air defense sa baba, saka sa taas. Saan ba may magandang access? Tingin ko dito sa baba. So, pag dinrap natin yung Lava Hound dito, pupunta yung Lava Hound sa air defense, and then sa likod niya yung Battle Blimp, papunta naman ng Town Hall. So, dito tayo babagsak ng Battle Blimp. And then, dito tayo magko-clone spell pa kanan and rage spell. So, makukuha ng Bleacher tong area na to kasama yung Town Hall. Pakita ko sa inyo. Battle Blimp. Lava Hound and then Battle Blimp. Unahin yung Envy para sigurado, guys, and then hintayin nyo magbasag ng wall, yung wall breaker. Okay, Envy, putukin nyo yung Battle Blimp, magbabasag ng wall, saka kayo mag-double clone, Envy ulit, and then saka kayo mag-rage spell para safe. So, ayan. Every 4 seconds yung interval dito ng Envy, ha. Ay, hindi ko ata na-clone lahat ng Super Archers doon, pero sige, okay lang. Nakuha pa rin naman natin yung Town Hall dito at makukuha natin yung right side buildings or defenses dito. Ata. Makukuha pa ba tong single IT? Okay, nakuha natin yung single IT. So, pag ganyan, saan kayo magdadrop ng Dragons and King and Queen? Magkasama si King and Queen, ha. Dito na lang, yung King and Queen sa may kaliwa. King, si Queen may Giant Arrow. Pwede nyo pang gamitin to pang snipe ng air defenses. Halimbawa, dito. Gamitin yung Giant Arrow. Ayan, na-snipe natin dito yung dalawang air defenses. And then yung dragons, dito sa opposite side. Drop nyo na lang yung mga dragons dyan. Balloons, Dragon Riders, and then si Warden. Si RC dito, pwede nyo pang support dito kay... Ay, tintukan yung queen natin. Wala pala tayong extra spell. So, ingat lang pala kayo pagka ganyan. Gamitin natin yung Earthquake Boots dito para mawasak yung... Buhay pa pala sana si Queen doon. Pero anyways, walang problema yan. Gamitin natin Eternal Tomb dito. Si RC, gamitin nyo sa back end. Pangtulong sa inyong mga dragons. So, ito. Halimbawa, dito. Gamitin nyo na yung Rocket Spear Seeking Shield. Pwede rin kayo magdala dito ng extra troops pang clean ups. Ako kasi, isang baby drag lang nadala ko eh. Pwede kayo magdala ng mga archers, mga ilang piraso, or minions, and ayun na. Kung gusto nyo lang aralin tong strat na to, ayan, Bleacher Hydra. Maganda rin to, actually, lumang strat na to na ginagamit dati nung way back ilang taon pa. Actually, basta matagal na. Pero kung gusto nyo gamitin to, ayan, para sa mga bagong players, bagong Town Hall 13, pwede nyo pa rin gamitin yung Blimp Super Archers na strategy. So, ayan, proceed tayo sa ating next attack. Okay, next attack strategy tayo dito. Dito naman tayo sa Fireball strat. Guys, kung mapapansin nyo, sobrang daming strats ng Town Hall 13. Kasi ito yung time na makukumpleto yung heroes nyo. May access na kayo sa Royal Champion. Sa Town Hall 12 kasi, wala pa kayong Royal Champion. 3 pa lang yung heroes nyo doon. So dito, pagpasok nyo ng Town Hall 13, sobrang dami na talagang strats dito. Kasi nga, kumpleto na yung heroes nyo. Ang dami nyo ng troops din dito. So ito mga pinapakita kong strats sa inyo ay may mga lumang strats dito na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Sobrang effective pa rin. Kayo na bahalang pumili kung anong gusto nyong practicein. So, dito sa Fireball strat, same mechanics lang to ng... Etong Fireball Super Bowler Smash ay same mechanics lang kung gusto nyong gumamit ng Fireball Super Yeti Smash, Fireball Super Witch strat. So, pare-pares lang yung mechanics nito. So, this time, ang papakita ko na lang ay Fireball Super Bowlers. Kung ayaw nyo ng Super Bowlers, gusto nyo ng Super Witch, palitan nyo. Kung ayaw nyo ng Super Witch at Super Bowlers, gusto nyo ng Super Yeti, palitan nyo. Yun yung ilagay nyo dyan. Pero same mechanics lang to. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo. Ang mabibigay ko na tips sa inyo dito, guys, huwag kayo masyadong greedy sa Fireball. As much as possible, gamitin nyo lang yung Fireball
para makapag-form ng funnel or pathing para sa inyong mga super bowlers. Si King ay kasama ng super bowlers dito. Ang magka-counter funnel sa atin ay si Queen at yung Siege Barracks. Or kahit yung Siege Barracks lang mismo, isama nyo si Queen sa loob. Walang problema. So dito, ang pwede nating pagdrapan ng fireball ay eto. Kahit eto nga lang mismong cannon, guys. Eto, drop nyo dito yung isang invi nga lang to. Isang invi lang. Tapos double, one quick lang. And then fireball na agad. Bam, wasak na. 'Di ba? Drop niyo yung healers kay Warden. Hintayin niyo lang siya na mag-clear ng konting buildings dito. And then pwede niyo siya i-pull dito sa may Town Hall Park. Ayan, pwede kayo dito mag-entry sa may baba, pwede rin sa kaliwa. So ako dito ako mag-entry sa kanan or sa baba kasi may Eagle Artillery, diyan tayo mag-entry. Wait ko lang si Tatang i-clear niya tong cannon and then ipupull na natin siya dito gamit yung Super Bowlers. Ayan. Gamit tayo dito ng Wall Breaker. Si King sama natin diyan, Coco Balloons drop natin. And then si Queen dito sa may bandang dito natin drop yung Ice Golem. And then si Queen. And then Siege Barrack sa kanan. So Coco Balloons. Si RC pwede nyo na rin isama dito sa may bandang kanan. Ayan. Para mag-counter funnel. Super Wall Breaker. Date na ata ako. Drop nga tayo dito ng Skeleton Spell pang distract. Okay yan. Nabasag naman yung wall. Pwede nating i-rage yan dito. Gamit tayo ng jump spell para magkaroon ng access sa may Town Hall eventually. May quick spell pang ako dito eh. Parang nategi agad yung Super Bowler ko. Isa na lang ba to? Nak ng tokwa, isa na lang yung Super Bowler ko agad. Napabayaan ko pala, so huwag niyong gagayahin yun. Kailangan maalagaan yung Super Bowlers dito para hindi agad sila mategi. Pero okay lang yan. Marami pa tayo ditong abilities ng heroes. Parang tinutukan ng single IT yung mga Super Bowlers natin. Pero yun nga, pag eto pa isang advantage, pag mas mataas yung level ng mga equipments nyo, mas madali talaga kayo maka 3 star, especially kung mataas din level ng heroes nyo. Yan talaga actually yung bumubuhat ng mga attacks sa ngayon. Kaya mapapansin nyo, isa na lang yung Super Bowler natin dito pero hindi na yung nagmamatter masyado kasi nga malakas yung heroes natin dito and malakas din yung equipments natin. So ayan, parehas lang yung mechanics nito again sa Fireball Super Witch, Fireball Super Yeti. So parehas lang, papalitan nyo lang yung Super Bowler dito. So proceed tayo sa ating next and last attack. Okay, para sa last attack natin, walang iba kundi Fireball Rocket Balloons. Etong strat talaga na to, guys, paulit-ulit ko sinasabi to kahit sa mga higher town hall. Napaka-effective kasi talaga nito, guys. Especially sobrang lakas nga ng heroes natin at equipments ngayon. So parang ang nangyayari yung mga rocket balloons dito ay pang-support lang talaga sa mga heroes. Eto, kung gusto niyo ma-challenge sa attack, ayaw nyo na mag-spam, ayaw nyo mag-queen charge, ayaw nyo mag-air troops, mag-dragons, mag-clone spell. Eto, practicein nyo. Magagamit nyo na to pag habang umaangat yung town hall level nyo. And kahit Town Hall 13 pa lang tayo, kaya natin wasakin yung Town Hall 14 and Town Hall 15. Gamit tong strat na to, basta ma-master nyo. Mahirap to sa simula. As time goes by, na pinapractice nyo to, makakabisado nyo rin yan. So, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo. Ito, kabaliktaran naman ng Fireball Smash attacks. Kasi kung kanina, simple Fireball lang ang kailangan nyo gamitin dun sa Fireball Super Bowlers. Ito naman, as much as possible, malaking value talaga yung magandang tamaan nyo ng Fireball sa Fireball Rocket Balloons. Pero kung wala kayong makukuha malaking value, okay lang. Kung ano na lang talaga yung pwede nyo i-fireball, yun na lang. And then, supportahan nyo na lang ng spells and rocket balloons yung warden nyo. Okay. So, hanap tayo ng value ng Flame Flinger dito. Check nyo muna yung X-Bow kung may abot sa Flame Flinger. And then, Mortar. So, pag ganito sa kaliwa, pwede. Drop natin yung Flinger sa kaliwa. Drop muna kayo ng Barb or Archer pang check. Baka kasi may Tesla, may traps. So, much better mag-drop muna kayo ng ilang troops pang check. And then si Warden, ano pa fireballin natin? Ito na lang single IT. Ito pa fireballin natin. Dito natin drop sa Warden sa baba. And then healers. Ayun na yung nakikita ko magandang value. Actually marami. Etong scatter shot, pwede rin. Kung doon tayo sa kaliwa. Ito rin scatter shot dito, pwede rin. Kung dito tayo nag-drop ng Warden. Pero since nandito na tayo sa baba, ito na fireballin natin. Tama natin yung Eagle Artillery. So drop kayo ng Coco Balloon. Kasi baka mamaya may air bombs dyan or seeking air mine para ma-protect yung healer nyo. Para lang sa, ayun o, diba may seeking air mine dito. So yun yung purpose nung Coco Balloon kung tawagin. So ayan, dito pwede na tayo ata mag-set. Tanggalin lang muna natin tong mortar. Para makapag-set tayo na. Mabawasan yung kailangan nating invest na invi. So ayan, okay na. Pwede nating invi to. Dalawang invis lang para rekta na to sa single IT. And then double, one quick lang ata to. Ay hindi, double quick, okay. Gamitin na rin natin dito.
So, ayun. Hintayin nyo si Warden kung kakanan or kakaliwa. So, mukhang kakanan siya dito. So, ang gagawin natin, huwag nyo isasama yung King and Queen kay Warden. May sariling buhay dapat tong King and Queen nyo. So, ang gagawin ko dito, sungkitin ko nga tong air defense dito. Ayan. Tapos, King and Queen, dito na lang sa taas. Tap tayo ng Valkyrie, si King, si Queen, dito sa may bandang taas. So, si Warden, alalayan nyo lang. Baka mamaya lumapit siya sa single IT. Goods pa naman, gamit tayo dito ng Wall Breaker. Headhunter, date na ako, pero sige, okay lang yan. Gamit na tayo dito ng Skeleton Spell pang distract sa single IT. Matetegi na yung Flame Flinger natin, pero bubugbugin ng Super Minion yan, ano dyan. Okay. So far, so good. Buhay pa yung Queen natin, yung King natin. May abilities pa lahat ng heroes natin. Nakalimutan ko si... Kakasabi ko lang, huwag nyo kakalimutan yung Warden. Na-distract ako doon. Pero, tignan nyo, kahit nategi yung Warden natin dito, kung gaano kalakas pa ring strat na to. Wala na masyado natitira sa base. Town Hall na lang. At meron pa tayong Rocket Balloon saka RC. So, si RC, si RC na lang gamitin yung pangkuha sa Town Hall, di ba? Walang problema. Meron pa tayong Rocket Balloons dito na pang-secure sa mga remaining defenses. And then, meron pa tayong spell support. Pagdadropin na natin, di ba? Para makatulong. Freeze natin to. Kasi wala na tayong oras, sir. Pero yun nga, kahit namatay si Warden doon, walang problema. Actually, kung hindi namatay si Warden doon, pwede na natin hindi gamitin yung RC doon eh. Saka yung mga rocket balloons. Pero anyways, ayun, sana nakatulong sa inyo guys. Again, sa dami ng strat na pinakita ko dito, mamili na lang kayo doon kung ano yung mga gusto nyong practicein. Lahat naman yan effective. So, depende yan sa mastery level nyo as a player. Kung anong gustong strat nyong aralin. Pwede nyong aralin lahat kung gusto nyo, kung trip nyo talaga magbabad sa Town Hall 13. Magagamit nyo rin naman tong mga strat na to sa Town Hall 14, Town Hall 15 kung gusto nyo. So, yun nga, maraming salamat kung umabot ka dito sa dulo ng video natin. Magkakaroon tayo ng giveaway again sa by the end of February. May 2 winners tayo ng 500 pesos each sa mga nagko-comments sa atin sa mga videos na ginagawa natin dito. So meron nag-sponsor sa atin, siya yung pipili ng mga comments nyo kung alin doon yung mananalo ng 500 pesos na 2 winners natin. So ayan, good luck guys. Sana nakatulong sa inyo ng malaki tong video natin, although medyo mahaba at matagal, pero yun nga, para kasi ito sa mga bagong players or bagong Town Hall 13 pa lang na naghahanap ng mga attack strategies and then ma-explain sa kanila ng maayos kahit papano. So yun, maraming salamat guys. Kita-kit sa ating next Town Hall attack strategy sa Town Hall 12 naman. So ayun, GG's, peace out, clash on, brah!